Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tinatanggap po namin kayo muli sa ating palatuntunang mga alituntunin sa Islam, kung saan ay tinatalakay natin ang iba't ibang mga katuruan ng Islam at ng ating pananampalataya. Patuloy pa rin nating tinatalakay ang patungkol sa mga kababaihan. Sa kabanatang ito ay pag-uusapan natin ang patungkol sa hijab at ano ang mga katunayan nito na napapaloob sa Quran at sa tradisyon ng ating propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinangad ng Islam na pangalagaan ang pamilya sa pagkalansag at pagguho. Pinaligiran nito ang pamilya ng matatag na pader ng mga kagandahang asal at moralidad upang manatiling ang mga kaluluwa ay malusog at ang lipunan ay malinis. Hindi inaantig dito ang mga kalaswaan at hindi pinupukaw dito ang mga hilig ng laman. Naglagay na ito ng mga hadlang upang pigilin ang mga pampaantig na nag-aanyaya sa tukso. Kaya ipinag-utos nito sa panig ng lalaki at babae na ibaba ang tingin. Isinabatas ni Allah ang hijab para sa babae bilang pagpaparangal sa kanya upang pangalagaan ang kanyang karangalan laban sa kadustaan at kahihiyan, upang ilayo siya sa panliligalig ng mga buktot at mga halang ang kaluluwa, upang ipagsanggalang siya laban sa mga taong hindi kumikilala sa halaga at kabuluhan ng kagandahang asal, upang ipinid ang pinto ng tukso at idinudulot ng nakakalasong tingin, at upang bakuran ang kanyang dignidad at ang kanyang puri ng muog ng paggalang at pagpapahalaga. Nagkaisa na ang mga pantas ng Islam na maliban pa sa mukha at mga kamay, ang buong katawan ng isang babae magmula sa ulo at ay kailangang takpan at hindi ipakikita. At tungkulin niyang hindi ilahat ang kagandahan at pang-akit niya sa harap ng mga lalaking di mahram at di kaano-ano. Ngunit nahati ang mga iskolar ng Islam sa dalawang pangkat hinggil sa usapin ng mukha at mga kamay. Ang bawat pangkat ay may mga patunay na pinagbabatayan ng paninindigan nila. Maraming mga patunay ang lumitaw hinggil sa hijab, hinggil sa tungkuling isuot ito sa pagtatakda ng bahagi ng katawan na kailangang takpan. Ang bawat pangkat ay nagpapatunay sa pamamagitan ng isang kalipunan ng mga patunay buhat sa maraming mga patunay. Itinutuon naman nila sa iba't ibang mga dako ang mga patunay na nagmumukhang salungat sa pananaw nila. Ito ang ilan sa kanilang mga patunay. Sinabi ni Allah, kapag tatanungin ninyo sila hinggil sa isang bagay, ay tanungin ninyo sila sa likod ng hijab. Iyan ang higit na dalisay para sa inyong mga puso at sa mga puso nila. Sinabi pa niya, O propeta, sabihin mo sa iyong mga may bahay at sa iyong mga anak na babae at sa mga kababaihan ng mga mananampalataya na ilaylay nila ang kanilang mga balabal sa mga katawan nila. Iyan ang lalong angkop nang sa gayon ay makilala sila upang hindi sila pinsalain. At si Allah ay laging mapagpatawad at maawain. Sinabi pa niya, at sabihin mo sa mga babaeng mananampalataya na magbaba sila ng kanilang mga paningin. Pangalagaan nila ang kanilang mga puri, huwag nilang ilitaw ang kanilang gayak maliban sa nakalitaw na buhat dito. Paabutin nila ang kanilang mga belo hanggang sa kanilang mga dibdib. Huwag nilang ilantad ang kanilang gayak maliban sa kanilang mga asawa. Ayon naman sa hadith na nagsasaad na si Aisha radhiyallahu anha ay nagsabi, ang mga mananampalatayang babae ay nagdadasal noon kasabay ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ng sala na pangmadaling araw. At kapag sagawa na siya ng taslim,
o Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, umaalis sila na nakatalukbong ng kanilang mga balabal at hindi sila nakikilala dahil sa kadiliman. Sa isa pang hadith na iniulat pa rin ni Aisha radhiyallahu anha, ang mga manlalakbay ay napapadaan sa amin noong kami kasama ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nasa sandali ng ihram. Kapag nakasabay nila kami, ibinababa o ibinaba sa mukha ng bawat isa sa amin ang kanyang balabal mula sa kanyang ulo. Kapag nalampasan na nila kami, nag-aalis kami ng takip sa mukha. Sa isa pang hadith, ayon pa rin kay Aisha radhiyallahu anha, kawaan ni Allah ang mga unang kababaihan ng mga muhajir dahil noong naibaba ni Allah ang aya na ito, paabutin nila ang mga belo nila hanggang sa kanilang dibdib, hinati nila ang mga balabal nila at ipinambelo nila. Ang mga patunay ay lubhang marami, subalit sa kabila ng pagkakaiba sa pananaw sa usapin ng hijab, lahat naman ng mga iskolar ng Islam ay nagkasundo na ipinahihintulot na ipakita ng babae ang kanyang mukha kung talagang kinakailangan. Gaya ng sandali ng karamdaman sa harap ng doktor, ang lahat ay naniniwala na hindi ipinahihintulot na ipakita ang mukha kapag ang tukso ay pinangangambahang mangyari. Napagtibay rin pati na sa mga nagpapahintulot na ilantad ang mukha na kailangang takpan ng babae ang mukha niya kapag pinangambahan na magkaroon ng tukso sa paglalantad ng mukha. At kay tindi ng pangamba sa tukso sa panahong ito na labis-labis na at laganap na ang katiwalian, dumami na ang mga swail kay Allah. Pinuno na nila ang mga lansangan at ang mga puok, at ang mga mabubuting tao at ang mga nangingilag magkasala ay naging sila naman ang kakaunti. Ipinagbabawal din ng Islam sa babae ang makihalubilo sa mga kalalakihang hindi niya mahram. Ang lahat ng ito ay upang pangalagaan ang moralidad, ang pamilya at ang dangal. Ang Islam ay nagsisigasid sa pag-iingat at sa pagpipinid sa mga pinto ng tukso at udyok ng imoralidad. Ang paglabas ng babae, ang kanyang pakikihalubilo sa mga kalalakihan at ang pag-alis niya ng hijab ay siyang umaantig sa hilig ng laman, nagpapadali sa pagkakaroon ng mga dahilan para gumawa ng krimen at gumagawa sa krimen na madaling maabot. Nagsabi si Allah, manatili kayo sa inyong mga bahay at huwag ninyong itanghal ang inyong alindog gaya ng pagtatanghal ng alindog noong unang panahon ng kamangmangan. Sinabi pa niya, kapag tatanungin ninyo sila hinggil sa mga bagay, ay tanungin niyo sila sa likod ng hijab. Iyan ang higit na dalisay para sa inyong mga puso at para sa kanilang mga puso. Maring ipinagbawal ng sugo sallallahu alaihi wasallam ang paghahalubilo ng mga lalaki at mga babae at hinadlangan niya ang lahat ng bagay na maaaring mauwi sa paghahalubilo, pati na sa larangan ng mga pagsamba at sa mga puok sambahan. Maaaring mapilitan ng isang babae na lumabas sa kanyang bahay upang pumunta sa isang lugar na may mga lalaki. Halimbawa ay kukuha siya ng mga kinakailangan niya at walang isang gagawan yon para sa kanya. O bumibili siya at nagtitinda upang matiyak na may maipagtutugon sa pangangailangan ng kanyang sarili o ng mga itinataguyod niya at iba pang mga pangangailangan. Walang masama roon sa kondisyong isa sa alang-alang niya ang mga limitasyong iniatang ng Islam kapag nasa labas ng bahay. Lalabas siya, nasuot ang kasuotang inaayunan ng Islam, natatakpan at hindi nakalitaw ang kagandahan niya at nakahiwalay sa mga lalaki at hindi nakikihalubilo sa kanila. Kabilang din sa mga pagsasabatas na ginawa ng Islam upang pangalagaan ang pamilya at ang moralidad ay ang pagbabawal na manatili ang isang lalaki sa isang pribadong lugar. Halimbawa sa isang bahay o silid kasama ng isang babaeng hindi niya mahram nito kapag wala itong kasamang asawa o mahram, sapagkat masidhi ang hangad ni Satanas na sirain ang mga kaluluwa at ang moralidad. Naway may natutunan tayo sa kabanatang ito. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.